nagtataka lang ako eh. Nag-iisa kang nagpalaki dun sa mga anak mo. May ibang pamilya na kasi yung tatay nila, Tyrone. Nilihim ko sa kanila yung pagkatao niya. Ayoko nang madamay pa sila sa gulo. Ano sabi mo, Via? Obligasyon ni Bel? Na makipagmabutihan sa chito na yon? Gumagawa lang naman ako ng paraan para maisalba yung negosyo natin, ah! Wala akong pakialam kung masira ang negosyo natin. Via, hindi sa ganitong paraan pati anak ko nadadamay! Sana po may paraan po kayo para gumaling po siya. Huwag mo masyadong itaas yung hopes mo. Sa buhay naman po, wala naman po talagang kasiguraduhan, di ba? Ang importante po ay patuloy lang tayong lumalaban at kumakapit sa pag-asa. O sige, mag-iingat ka ha. Mahal din kita. Nasa iyo na nga ang anak ko. Pati ba naman ang lalaking mahal ko, kukunin mo pa rin? Hindi ako makakapayag. Paano, Darius? Nasa trabaho ko eh. Magkita lang tayo mamaya sa bahay, ha? O sige, mag-ingat ka. Bye-bye. Sa'yo ata to. Nahulog. Salamat. Sino ka? Rosel, hindi mo na ba ako matandaan? Mabuti naman at nakabalik ka na dito sa Santa Ines at may magpapaanak na sa akin. Oo, sige. Ako bahala. Saka, ikaw na lang maghanap na mag-aapon ko, ah. Ikaw yung kaibigan ni Malu? Ay, naalala mo na ako. Oo, Melania. Oo. Natatandaan na kita. Sandali, ang tagal mo nang nawala dito ah. Baano ka nakapunta dito sa Maynila? Kailan pa? Matagal na ako dito sa Maynila. Siguro mga ilang buwan na rin nung nakabalik ako galing sa abroad. Ganon? Ako, siguro. Yaman mo na, no? Naku, sana nga eh. Pero hindi, ganun pa rin. Saka, alam mo, naisip ko na kaya ako umuwi dito kasi ayoko na palang tumira sa abroad. Malapit lang ako nakatira dito. Madalas nga akong mapadaan dito. Tapos nung nakita kita, naisip ko parang familiar to. Kaya ayun, naglakas loob na ako na lumapit sa'yo. Mabuti naman kung ganon. Kasi alam mo, tayong magkababayan, dapat nagkakakilanlan tayo. Di ba? Tama. Alam ko hindi tayo close noon. Pero nabanggit sa akin ni Malu na mabait ka. Tama nga siya. Nakita na ba kayo ni Malu? Si Malu, nung isang araw, nagkita kami pero hindi pa kami nakakapag-usap eh. Bakit? Parang masama yung loob mo sa kanya.
sama ng ginawa sa akin ni Malu. Bakit ano sa tingin mo yung ginawa mo, ha? Para sa ikabubuti ko? Malu, ginawa mo akong tanga. Pinaniwala mo ko sa isang bagay na akala ko akin, na akala ko totoo. Ang hirap tanggapin na yung totoong kakambal pala ni Tyrone, patay na. Niloko mo ko. Pinaglaruan mo ko, pinaglaruan mo kaming lahat. Pinaniwala niya ako sa isang kasinungalingan. Nasaan po si Mommy? Maaga siyang umalis. Mukhang masama pa rin ang loob tungkol dun sa nangyari kagabi. Kasalanan ko to eh. Provoke ko siya. Bel, wag mong sasabihin yun. For the longest time, ngayon niya ulit nasabi sa akin na hindi ako totoong anak. Nabigla lang yun. Lilipas din yun. Bel, tama si Malu. Huwag mo nang isipin yung nangyari. At huwag na huwag mong sisisihin ang sarili mo dahil wala kang kasalanan dito. Pero Dad, sinaktan mo si Mommy. Ngayon ko lang nakita na ginawa mo yan sa kanya. Alam ko mali yung ginawa ko. At nagsisisi ako, Bel. Wala eh, nabigla lang ako eh. Nabigla ako dahil nung nalaman ko na parang ikaw yung sinangkalan ng mami mo para maaw ng negosyo. You don't need to worry about anything. Ipinasok lang ako ni Mommy as a model sa company ni Sir Chito. Wala naman po siyang ginagawang masama sa akin. Sure ka ba dyan, Bel? Tsaka, naging magkaibigan po kami ni Sir Chito. Alam mo, hindi lang kasi maganda tignan na parang ikaw yung nag-carry ng burden ng problema ng negosyo namin. Tama naman si Mommy. Pamilya tayo. Kailangan magtutulungan. Alam ko. Pero hindi mo responsibilidad na iahon ang negosyo namin. Pero hayaan mo. Gagawa ko ng paraan. Ha? Lalo akong magpupursige, lalo akong magsisipag. Para hindi ka na mapilitan na gawin yung mga bagay na hindi mo gusto. Oh. Gusto mo na kumain?